What's up guys? Ayun, dahil wala akong pasok bukas. Dahil Sabado, pinag-day off ko muna ang pinsan ko. Which is siya yung pinagkatiwalaan ko dito sa pwesto guys. At yan ang weekly routine ko pag wala akong pasok sa office. Every weekend or holiday, ako muna ang tumatao dito sa pwesto. Dahil bumalik muna ako sa work ulit. Pero nung nag-stop ako ng work guys, last 2020, almost 2 years din ako dito. At ako muna ang tumututok dito sa pagbebenta ng manok. Pero last year lang, ay bumalik muna ako sa work hanggang sa nag-enjoy ako. Dahil meron dagdag kita bukod sa daily income dito sa pagbebenta ng manok guys. So ayun guys, ang hatian pala namin dito ay hati na lang kami sa daily income kung magkano ang tubo sa isang gabi. Pero hindi naman bumababa, minsan sa 1,000 daily ang pagbibigay sa akin ng aking pinsan na pinagkakatiwalaan ko dito sa pwesto. Dahil medyo stable naman ang mga suki namin. At ang kita naman sa baboy guys ay binibigyan lang din ako ng matador ko ng 400 a day. So ibig sabihin pala ng matador guys, ito yung nagtataga ng baboy. At ang tinda pala namin dito ay puro frozen at hindi ako nagsasariwa sa ngayon dahil sobrang taas talaga ng sariwa ngayon. So yan guys. Kasi sa panahon natin ngayon guys, hindi tayo dapat umaasa sa kinsinas na sahod. Dapat meron tayong extra income pa tulad nitong ginagawa ko ngayon. Alam niyo naman dito sa Pilipinas guys, lahat tumataas at ako lang ang naka-stay ding mababa. Na-invest ko pala itong pwesto na ito guys in my previous company. Last 5 years ago, so hanggang ngayon and counting ay nandito pa rin ako. Kararating ko nga lang pala sa pwesto guys, pero meron nang nakaabang na suki na yung mga regular suki ko na nagagalit pag hindi kami nagtitinda dahil ayaw daw niya kumuha sa iba. At dahil mas quality daw ang manok namin. So ibig sabihin yan guys ay mainit pa yung manok namin dahil bagong katay. So ayun guys, may dalawa palang klase ng manok. Yung isa frozen at yung isa naman ay bagong katay. So yun yung manok namin ay bagong katay guys. At yun yung binabalik-balikan ng mga suki namin. So ayan guys, kumuha na agad sa akin ng 10 kilo at sinachap ko na nga pala pang tinula, pang adobo, pang sahog at nagmamadali na siyang umuwi para mapagluto na daw agad kaya ginawa ko na ang order niya at baka magtampo pa. Ayaw ko kasing dumating sa point guys na may mabawas sa akin na customer kasi mababawasan din ang income ko. Itong nakaimbak pala na manok guys sa mesa ay paunang batch pa lang na tumitimbang ng 75 kilos. So tansya ko pala niyan ay mauubos yan ng hanggang 2:30 ng madaling araw. At yung kasunod na batch naman guys ay dinideliver na dito sa pwesto. At galing ibang katayan which is mas mura ng kunti yun at iba din ang quality. Mas quality itong nauna kaysa dun sa i-deliver pa lang sa akin mamaya. So ayan guys, pangatlong batch na tayo. Ayan, sakto-sakto yun, maubos ng hanggang alas 6 ng umaga lang. So ayan, hanggang alas 6 ng umaga lang yan, matatapos na yan, maubos na yan, baka kuha pa ako ng iba. Ayan. Nasa 160 kilos na tayo nakuha natin. Waniti pa puno namin. Sampu lang. Sakto lang ang buhay. Late 27 tayo. Lagi. Sige, dyan. So yun guys, so paubos na yung manok natin as of 5 o'clock. 5 AM in the morning. So ayan. Yan o, paubos na. Ilang piraso na lang. So ito na nga guys, yung tubo natin sa
Yung capital natin is 31,409. So yung tubo natin, so ito based dito sa computation. Ayan. So may neto tayo, may tubo tayo, net income tayo na 2,650. Pero ang capital naman natin is 31,409. So ito lang yung pinalabasan lahat. Ito yung benta. So 34,050. So based dito sa puhunan guys ay ang laki, pero ang tubo mo ay napakaliit. Pero not bad na rin kasi parang pumasok ka na din sa office or lagpas minimum ka na at wala ka pang amo. Iyan ang kinagandahan sa negosyo guys. Kahit maliit, ang importante ay nakakaraos din. So hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Salamat!